Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Capricorn sa December 31, 2024 at 6:26 a.m. Philippine Time. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel, like, share this video. Comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. So, this reading is maaring mas maka-resonate dito ang mga Libra rising. Okay? So, for you, Libra, itong New Moon in Capricorn is happening in your 4th house of family, your home life, your foundation. So, maaring iba sa inyo, merong something new na magaganap sa inyong family, like a new house, a new living situation. Maaring meron ding pag-organize, no? Kasi this has a positive aspect with Saturn in your 6th house. So, ang ruler ng Capricorn is Saturn. So, very supportive yung energy na to na pagdating sa mga bagay na gusto mong baguhin or ayusin sa bahay ninyo. There are people who are supportive of you. Pwedeng yung family mo or your romantic partner. Yung iba sa inyo may pagkakataon rin kayo na makapag-work from home. Maaring matatransfer kayo sa work from home setup. Or yung iba sa inyo may sisimulan kayong source of income na hindi nyo kailangan pumasok sa trabaho. You can just stay at home and do the work from there, no? Trabaho sa bahay. Maari ring yung iba sa inyo, meron kayong mga activities na gagawin related sa kalusugan ninyo na pwede nyo gawin sa bahay. Di ba uso ngayon yung mga yung mga walkers, anong tawag doon? Para siyang treadmill pero parang naglalakad lang. Anong tawag doon? Basta ganun, nakikita ko siya sa TikTok. So, yung mga introverted dyan na ayaw lumabas. So, you can do your workout sa bahay. Pwede magsa-set up ka ng gym na pwede kang makapag-workout, diba? Kahit nasa bahay ka lang. I also see you having a new, may bagong libangan. Bagong pagkakaabalahan na kukuha ng oras mo. Ng panahon mo, kakain ng oras mo, no? Example, nahilig ka sa painting or yung mga yung binubuo, yung mga puzzle, ganyan. So, pwedeng ma-hook ka sa mga ganyan. Yung iba naman, maaring meron kang pagdating sa work, yung iba sa inyo, merong magandang opportunity for work from home na pwedeng abroad, no? Yung tipong, yung mga virtual assistants or yung mga freelancing na nasa abroad yung inyong boss, no? So, pwedeng ganon. I also see you strengthening your foundation, strengthening your inner self. Maaring yung iba may mga bagong papaayos sa bahay. Can be renovation, extension, or starting a new home, no? Bibili ng properties. Let's see what else. O, diba? Healthy body. That is one of your goals, Libra, pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Maaring yan ang inyong body goals for 2025. So, you just have to trust the process. Magtiwala ka sa sarili mong kakayanan. Dahil kaya mo naman yan, whatever that is na gusto mong subukan. Ayan. And open to learning ka rin. I think may mga bago ka ring interest, no? That will improve your efficiency sa trabaho. Pwedeng may aatanan kang training na magpapaunlad ng iyong skills, magpapalakas ng iyong knowledge. And pwede rin tong pagiging open sa mga bagong information.
na interesado ka. You have the 8 of Cups. So, meron talaga kayong iwanang situation. You have the 8 of Coins. Meron kayong ima-master. Parang magfo-focus ka na sa isang bagay, no? Hindi lang sa dalawa. Hindi lang sa dalawa. Pwede kasi nagmo-multitask ka or multiple streams of income, pero meron ka nakitang opportunity na mas magiging efficient kung dun ka lang magfo-focus, no? You have the Ace of Coins, new beginnings, new opportunities for you. Let's say, for example, ikaw ay merong corporate job, tapos sumubo ka sa online selling or content creation or any unconventional na trabaho. Tapos, mas pumipick up yon, mas maganda yung kita doon. So, yung iba sa inyo, nire-rethink nyo na, pinag-iisipan nyo na, teka, paano ko mag full-time na lang kaya ako doon, no? 'Di ba? The Hermit, nire-reassess mo yung situation. With the 7 of Wands, meron ditong mga hindi mag-a-agree sa mga plano mo. But I think, hindi mo hahayaan na ma-impluwensyahan ka nila in a negative way, na parang doon ka magbabase sa decision mo. I think, pakikinggan mo yung advice, but at the end of the day, ikaw ang magde-decide niyan. Kasi, kung lagi mong pakikinggan lang yung ibang tao, at hindi mo pakikinggan yung sarili mo, hindi ka rin naman magtatagal doon. Oo. Kasi, yun ang pinili mo, kasi yun yung gusto ng iba para sa'yo. How about, you choose para sa sarili mo, kung ano yung gusto mo. 'Di ba? Embrace the flow of life. Ayan. So, going with the flow ka rin. If may mga bagay na parang blocking you, pero you are doing something about it, tapos natanggal yung blocks, so, ibig sabihin sa inyo na, sige, i-pursue mo. Kasi hindi naman laging porket merong blockages, may nakahadlang, hindi na para sa'yo yun. Kailangan gawan mo muna ng paraan kung matatanggal mo yun. 'Di ba? Kung matatanggal mo, so ibig sabihin talagang you're meant for it, no? Meditate and contemplate. Ayan. So you will also focus on your balance, no? Maaring may mga activities ka rin na gagawin para magkaroon ka ng peace of mind, meditation, yoga, breathing exercises, grounding, marami, no, na pwedeng gawin para ma-release mo yung nega energies at ma-center mo yung sarili mo, which is going to help you having a clear mind, no? Yung clear mind na yan, makakatulong yan sa decision making mo at para mas ma-solidify mo, no, kung ano talaga yung gusto mong gawin sa yung life moving forward. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.